Naghihikayat na naman ang Katolikong simbahan na para mag-rally daw sa EDSA para ituloy ang impeachment ni VP Sara. O di ba ang galing nyo? Pero bakit tahimik kayo sa GAA, sa PhilHealth, sa flood control at sa lahat ng anomalya ng gobyerno ngayon? Pero pagdating kay VP Sara, para kayong mga asong nauulol. Pero pagdating sa PhilHealth, GAA by camp, tahimik kayo, mga punyeta kayo. Tapos ngayon, gagamitin nyo pa ang simbahang Katoliko para sa mga rally-rally ninyo. Kaya maraming tumitiwalag sa inyo dahil sa kagaguhan ng mga liderato ng simbahan. Real talk lang yan mga pogi. Kakapal na mukha nyo, pero tahimik na tahimik kayo sa realidad na nangyayari sa Pilipinas. Mga puking ina nyo. Naku, sorry. Hindi ko pa ako kasi napanood to. Hindi ko napanood. Yung ano lang, umpisa, nakita ko lang pagkabanat niya doon sa simbahang Katolika. At dito sa kinonekta ho natin dito sa Intelligence and Confidential Fund nitong si Marcos Jr. Isa pa yan, bakit hindi kayo nagsasalita dyan, simbahang Katolika? Bakit hindi kayo nagsasalita dyan? Kung i-divide ho natin yung 4.65 billion na yan, sa loob ng isang taon, mas marahas pa rin ho ang pagkakawaldas ng 4.56 billion pesos na yan. Kung ikukumpara natin doon sa 125 billion na confi fund nitong si Vice President Sara Duterte. Ano nga lang hindi man na parang dumi sa kuko lang ni Marcos Jr. yung confi fund na ni VP Sara na talaga namang in-SS nyo sa social media at mainstream media. Para sa mga taga-UP College of Law, para sa mga tagal de La Salle, para sa mga nasa simbahang Katolika, meron mo tayong problema dyan. Diba? Palong-palo kayo sa pagbanat dito kay VP Sara, pagtuloy dyan sa impeachment. Wala ho tayong problema. Kung anong gusto ni VP, doon ho tayo. Diba? Kung gusto niya magkaroon ng blood, walang problema. Pero mas mainam na siguro na wag na. Diba? Para at least, mapag-usapan natin yung GAA, yung BICAM, yung PhilHealth, yung flood control. Para mapag-usapan na natin yan. Win-win situation ho Kahit saan ho natin tignan yung impeachment. Win-win ho yan kay Vice President Sara Duterte. Kaya wag ho kayong mabahala. Si VP wala na ho siyang pakialam. Matanggal siya, hindi siya matanggal. Pero tayo mga kababayan, dito sa PH Update, si VP ang nakikita nating magiging susunod na presidente. Siya ho ang gusto nating maging susunod na presidente. Bakit? Kasi siya lang ho ang merong lakas ng loob na tayuan ng mga kabalbalan, ng mga walang ya sa pamahalaan. Yun. Diba? Marami naman siguro dyan na matuwid o magaling magtrabaho o magaling magserbisyo o kung sino-sino pa man dyan. Diba? Merong dyan, hindi mga magnanakaw. Pero wala ho silang yagba na kagaya nitong si VP Sara. Yung kaya niya talagang makipagbardagulan, kaya niyang banggain yung mga oligarko at yung mga nagpapahirap sa Pilipinas. Kaya niya humbanggain yung mga yun, kaya niya humbanggain yung mga sindikato ng illegal na droga, sindikato ng mga smuggler, sindikato ng mga magnanakaw sa ating bansa. Kaya ho niyang banggain yung mga yan. Pero yung mga ibang napupusuan ng ating mga kababayan na yan, dapat sila yung maupo sa 2025 at 2028. Hindi naman ho nila kayang banggain yung mga individual na yon, yung mga nabanggit natin na yon. Kasi yung lalim nung mga nabanggit ho natin na yun sa politika, napakalalim. Dekada na ho ang binilang, kaya yung sistema, kaya na ho nilang paikot-ikutin. Kaya dapat buo ho ang loob ng kung sino man na magiging susunod na presidente para talagang sawatain niya yung mga nabanggit natin na problema na yan. Number one ho talaga dyan, korupsyon. Marami hong matuwid dyan, marami hong hindi magnanakaw dyan. Pero isa lang ho, ang sa mga politiko ngayon, ang nakikita natin na handang ialay ang kanyang buhay para talagang maisaayos ang ating bansa. At walang iba kundi yung si Vice President Sara Duterte. Yung si Senator Dante Marcoleta, given na yan. Pero yung yung winnability ba?
yung tsansang manalo, hindi ho natin minamaliit ha, nag-number 5 ho yan, pero hindi pa ho siya hinog para sa presidentiable, ika nga. Magaling ho yan si Senator Marcoleta, pero ngayong mga panahon na to, base sa ating mga nakikitang paninira dito kay VP, tapos ganyan pa rin ang dating niya sa ating mga kababayan. Siya ho talaga ang ika nga nakikita nating susunod dito kay Marcos Jr. Ano ho ba? Ito ang tanong dito mga kababayan. Ano ho ba itong pinagkakaguluhan ho nila ngayon sa social media na interview nitong si Attorney Romulo Macalintal? Abogado ho ha? Ano ho ito? Election attorney. Naku, yari kayo dyan. Marami naman nagsasalitang election attorney dyan. Ha? Na dapat ito lang impeachment. Yan si Leila de Lima, kung di tayo nagkakamali, election attorney din ho yan. Yan yung talaga yung malalaki ang bayad, yung mga election attorney na yan. Malulupit ho yung mga yan. Pakinggan ho natin, viral ho ngayon ito sa social media kung ano yung naging interview niya dito sa DWIZ. Ito. Game. Meron ho akong nabasa din at ang nagsabi po yan, ang nagsabi, batikang election lawyer, talagang isa ito sa ating mga, close friend ito ng DWIZ. Ito daw regarding dito sa parang ganun. Ang pagkakaintindi ko, ganito ha. Pinag-uusapan mo natin dito yung impeachment. Impeachment ni VP Sara. Meron lang daw kumwestiyon, siguro technicality, at kapag nagbotohan, malalaman na kagad ni VP Sara kung sino talaga mag-oo o hindi. Nasa linya po natin ngayon ang veteran election lawyer at pag-uusapan natin kung talaga bang mangyayari ang impeachment process o yung ditinggid sa Senado. Nasa linya po natin Attorney Romulo Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang araw po. Magandang araw sa iyo at sa iyong tagapanood, tagapakinig. Ayan, attorney, pasensya ka na. Mas maganda po kung kayo ang magpapaliwanag. Ito, unahin ko po muna ito. Talaga po bang, kasi dati nung last na usapan natin at pinag-usapan po natin yung impeachment, attorney, parang malabong kapag nagtapos na yung 19th Congress, dapat hindi na aasikasuhin ng 20th Congress. Attorney, tama? Ganun yung ating punto. Yes. Opo. So ngayon, ang tanong ng mga Pilipino, tutuloy ba ito sa 20th Congress at hindi na pag-uusapan yung salitang forthwith na yon? Dahil ngayon, parang ang preparasyon po yata nila, attorney, naurong Nako. Yes, pero yan talagang tatawid ngayon yan. Ang issue ngayon pwede bang itawid yan from 19th to 20th Congress? Yun. Kasi ang sinasabi kasi ng Senate rules, sa rules mismo ng Senado, lahat ng mga pending matters and proceedings, remember the words, matters and proceedings, lahat na nakabinbina yan sa old Senate, terminated na yan. Pero pwede yung bagong Senado, i-take up yan, pero ituturing yan na bagong reklamo o bagong matter or proceedings. So pag itinuring niya na bago, maaari sabihin ni Sara na, bago yan. So pangalawang impeachment ko na yan. Kaya ang mangyayari dyan ay, hindi na ako po pwedeng makasuhan dahil sa ikalawan na yan sa loob ng isang taon. At ipinagbabawal sa ating saligang batas ang dalawang impeachment sa loob ng isang taon laban sa isang impeachable official. So yun ngayon na magiging tinatawag na issue of jurisdiction. Ang ibig sabihin, may kapangyarihan pa ba ang 20th Congress, ang 20th Senate na yan, na i-take up itong impeachment na ito na isinampa noong 19th Senate. So pag yan kinwestiyon ngayon ni Sara, sasabihin niya, we need to dismiss because you have no jurisdiction, wala na kayong kapangyarihan. Dahil sa galing pa sa lumang Senado, itong bagong Senadong ito walang kapangyarihan. So I file a motion to dismiss. Pagka nag-rule ngayon ang Senado, i-dismiss ba o hindi, malalaman ngayon ni Sara sino ang kanyang mga kaalyado. Kasi sa botohang yan, malalaman na niya. Kasi ang kailangan dyan, para mag-grant yan o anumang desisyon, 13 ang boboto kung pagbibigyan siya o hindi siya pagbibigyan. So, dyan makikita agad niya, sino ba itong mga senador na ito na kampi sa akin? Ngayon, kung yan na may i-dismiss, wala nang problema. Ibig sabihin, 13 ang pumapanig sa kanya. Kaya, sa madaling salita, sa madaling panahon, malalaman agad niya kung sino ang kanyang kaalyado diyan sa Senado.
Okay, so ibig sabihin, para mas madaling maintindihan ng mga kababayan natin, yan po ay trabaho ng 19th Congress na hindi pwedeng ipasa sa 20th Congress. Yun ang sinasabi ngayon ng panig ni Sara, hindi pwedeng ipasa yan doon. At hindi naman ang mga ibang mga pahiwatig sa mga desisyon ng ating Korte Suprema. Kasi sinasabi ng Korte Suprema sa isang kaso na kung iyan ay pwedeng itawid, bakit sinasabi ng panuntunan o rules ng Senado na lahat ng pending matters ay terminated? Kung iyan ay sinatawag na continuing body ng Senado, bakit sinasabi pa nila na yung luma ay hindi na pwedeng itawid sa bago? Bakit sinasabing tapos na yan sa lumang Senado? So, yun ang magiging issue ngayon sa ating Senate impeachment court na yan. So, ang luma ay 19th, yung bago 20th. Yung 20th, kaya yan ngayon ang pinagtatalunan kung pwede ba yung itawid o hindi pwedeng itawid. At yan ay pagka naging issue ng jurisdiction, sa unang saltada pa lamang magkakaintindihan na kung sino ang para kay Sara at kung sino ang hindi para sa kanya. Ito pa ho gusto kong yung binanggit nyo kanina, kapag rules po ng Senado, paano ito? Hindi pwede pakialaman ng Korte Suprema? Ay hindi pwede pakialaman ng Korte Suprema yan. Maliban na lamang kung lalabagin ng mga senador yung rule ng Senado. Pero pagka yan ay hindi nila nilalabag, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema yan. Kasi rules nila yan eh. Sila ang gumawa niyan. Sila nakakaintindi niyan. So hindi pwedeng sabihin ng Senado, paki-interpret nga nyo itong aming rules, sabihin ng Supreme Court, bakit naman i-interpret kayo gumawa yan? Anong malay namin dyan sa inyong ginagawa yan? Yan ay political issue na kayo ang po pwedeng mag-determine yan. Pero kung halimbawa ay mali, ang kailangang boto ay 2/3 pero binuto ka na ng 1/3, bawal yan. Hindi po pwede yan. Pero kung sinusunod nila yung panuntunan, hindi pwedeng makialam ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, bago natin pag-usapan yung mga rule na yan, yun munang pagsampa nung mismong impeachment sa 20th Congress munang unang-unang pag-uusapan dyan. Yun ang aking nakikita dyan. Pag-uusapan muna yan na kung po pwedeng itwid nga yan sa bagong Kongreso, sa bagong Senado. Kasi ang bagong Senado ay composed of new senators, may mga bagong papasok yan. At yung mga bagong papasok na ito, hindi sila bound, hindi sila sakop ng mga nalumang mga nangyayari. Silang mga bagong mga senador, hindi sila sakop ng mga nangyari nung lumang Senado. Kaya panibagong labanan yan sa 20th Congress o 20th Senate na yan. Matindi ho yung mga punto de vista na yan itong si Attorney Makalintal, no? Yan din ho ang pananaw ng dating Senate President na ang pangalan nitong si Franklin Drilon. Kasi hawak nila Senado sa totoo lang, dito sa 19th Congress. Kung nagpatawag lang ng special session ng Malacanang, 2 buwan, trinabaho nila yan, di ba? O hindi inupuan yan ng House of Representatives. Kagyat pagkatanggap nitong ni Secretary General Velasco, binigay kaagad sa Senado. Sa tingin natin, ngayong mga panahon na to, nagre-render na sila ng verdict laban dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi na ho yung kagaya nito, hindi pa nga nauumpisa, hindi pa nga nare-refer sa sa Committee on Rules, so kung saan committee man yan para mapag-usapan yung impeachment na yan, di ba? Wala pa ho mga kababayan. Ngayon, ilang araw na lang matatapos ng 19th Congress. Kaya mas dumami ho ang problema ngayon. Pero hindi lang ho kasi ang nangyayari dito, kagaya ho nitong post na to, ito talagang si Soto, gusto niya na hong dispatchahin. Itong si Chis Escudero. Sa kanya niya ho isinisisi. Ang kalahati ho ng problema na to, hindi naman ho talaga galing dito kay Chis Escudero. Galing ho yan dyan sa House of Representatives. At sa presidente, di ba? Bakit hindi siya nagpatawag ng special session para talagang talakayin to? The Senate President is just presiding officer. Is not the Senate. Ito. Base dito. Cause of delay. Isinisi ni Senator-elect Tito Soto ang delay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, kay Senate President Chis Escudero. Ngayon dahil itong si Soto
gusto ho niyang maging Senate President, binubuhuso niya ang sisi dito kay Chis Escudero. Talagang talagang pumupustura na ho siya para maging susunod na Senate President. Kaso ang problema, marami ho ata sila ngayon dyan sa Senado na gustong palitan itong si Chis Escudero bilang Senate President. Giit ni Soto, inirefer dapat agad ni Escudero ang impeachment complaint ng Kamara sa Committee on Rules ng Senado nang matanggap nito noong February 5. Dapat daw i-refer sa Committee on Rules. Last 2 minutes na noon, Senator Soto. Di ba? Parang di nyo naman ho napanood. Nagkakaroon ng deliberation sa plenaryo o nagkakaroon ng pag-uusap sa plenaryo. Bigla-bigla, patapos na lang pupukin na lang para mag-recess. Doon ho lumabas yung balita na i-transmit na yung mga articles of impeachment from House of Representatives papunta Senado. Hindi ho yun kasalanan nitong si Chis Escudero. Inupuan ho nila yan dyan sa House of... Hindi natin kinakampihan nitong si Hindi ho natin kinakampihan dito si Chis Escudero na dapat talaga point blank refer kagad sa Committee on Rules. Hindi. Ang tagaluyang inupuan dyan sa House of Representatives. Kasi pagka ginawa naman itong si Chis Escudero, mapagkakamalan siya na gusto niya matanggal itong si BP Sara. Di ba? Isubukan nyo ilagay yung sapatos nyo kay Chis Escudero. Tingnan natin kung paano nyo iwiwi yung sitwasyon. Noong panahon na i-transmit yung impeachment complaint na yan from House of Representatives papunta Senado. Kahit ayaw ko kay Sara, hindi ko aaksyonan kagyat yan. Magmumukha ho tayong parang gustong-gusto nating matanggal yung si Sara. Kung merong sisisihin dyan, hindi si Chis Escudero, dapat yung mga trumabaho dyan sa impeachment na yan sa House of Representatives. Ngayon, bakit sinisisi ni Soto? Para makita ng ating mga kababayan kung tatanggalin man yan si Chis Escudero. Isa sa mga magiging dahilan. Diyan sa pag-upo niya na yan sa impeachment nitong si BP Sara. Laro ito ng chess. Kumbaga dito sa bahagi ng mga statement nito si Soto, ang nagiging kasama niya dito kagaya ng UP College of Law, yung Simbahang Katolika, yung mga taga De La Salle, yung mga kababayan nating gusto ng impeachment, sila ho ang kasama dito. Kumbaga babakapan nila dito sa statement na to si Soto. Kaya nga bakit hindi binilisan niya ni Chis Escudero? Pero ang totoo, wala naman ho talagang intensyon na mabuti yung Soto na yan. Ang gusto lang niya maging Senate President. Yun lang ang ating nakikita dito. Politika ho yan mga kababayan. Pero kung tayo, nasubaybayan ho natin yan, baka nag-bulaganon si Soto nung mga panahon na yan, baka nagkakape-kape siya nung mga panahon na yan. Nasaksihan ho natin mula doon sa pagmamadali nila last 2 minutes, di ba? Nagkaroon ng pirmahan. O pinapirma yung mga congressman. Nanguna ang anak nitong si Marcos Jr., yung si Sandro Marcos, di ba? Siya hong nanguna diyan sa pagpirma sa impeachment laban dito kay BP Sara. Ilang buwan nilang inupuan diyan sa House of Representatives? 2 buwan, 3 buwan. Ang dami na. Nag-file ng impeachment yung kampo nitong sila De Lima, Trillanes, itong si Father Flavi, di ba sila yung mga una. Tapos sinundan ng mga Makabayan Black, sila yung mga magkakasama diyan sa House of Representatives. Tapos yung ika-4, yun pa lang ho ang transmit nila. Ang dami yung impeachment complaint. Kesyo kinonsolidate daw nila doon sa Hindi ganun yun. Pagkakuha nung unang impeachment complaint, dapat direkta na ho yun. Pagbotohan na, i-refer na sa Committee on Justice o Committee on sa House of Representatives. Di natin alam kung anong committee yan, pero naririnig natin, Justice. O pag-usapan nila doon, kung merong sustansya, merong substansyang impeachment na yan. Diba? Merong base yung mga aligasyon kay BP Sara. Kung wala, ibabasura. Pagka meron, pagbobotohan, diretso na yan sa Senado, article of impeachment. Ang ginawa nila, rektahan, wala na hong Committee on Justice kasi doon nga naman ang galing yung mga ebidensya nila. Rektang pirmahan na ho yung nangyari doon, yung 200 congressman, di ba? Ngayon, ang tagal ho nilang inupuan yan. Ang tagal ng parinig dyan sa House of Representatives. Meron pang pang-4 Hintayin natin yung pang-4. Pero meron ng pang-4. Kumbaga, tinataon nila para kung sakali mang hindi magtuloy-tuloy yan, maisisi nila dito kay Chis Escudero. At yun na nga ho nangyayari ngayon. Pumapabor ang sitwasyon dito kay Tito Soto. Pero kung tayo tatanungin, hindi rin ho natin mamadaliin yan kung tayo ang Senate President noong mga panahon na yun. Kahit kayo naman, Senator Soto Di ba? Kung kayong Senate President doon,
pagkadating ng alas 3 o alas 4 ng impeachment articles of impeachment dito kay VP, within 15 minutes, kagad dadali mo sa plenaryo para i-refer sa committee on rules. Siguro hindi nyo rin gagawin yun eh. Mapagkakamalang kayong gusto nyo talaga minamadali nyo yung pagtanggal kay VP Sara, di ba? Ilagay nyo rin kasi yung pwesto nyo doon sa sapatos ng mga taong tumatrabaho noong mga panahon. Si Joel Villanueva, bakit hindi nyo sisihin dyan? Di ba? Siya yung nagsasalita ng mga panahon na yun sa Senado. O, pwede niyang kunin yan. Siya, di ba siya ang majority floor leader ngayon? Kung di tayo nagkakamali siya. Dapat renifer na niya sa Committee on Rules. Kinausap niya na itong si Chis Escudero, baka tayo maputukan. Hindi nga kasi pwede mangyaring ganon. Sila naman na magmumukhang hayok sa pwesto o gusto nilang matanggal itong si VP Sara. Tama nga naman yung argumento nila. Inupuan nila sa House of Representatives tapos kami, papamadaliin nyo kami. Kalokohan naman yung mga kababayan. Tuloy natin itong si Atty. Makalintal. Kasi nga, bago na tong grupo na to. Bago na Yes, to. Oo. bago yan eh. Sasabihin lang, abay wala kaming pakialam doon. Wala naman kami roon. Anong malay namin kung anong nangyari? Ang pag-uusapan natin, ano ang mangyayari ngayong panahong ito? Yung nagdaan, hindi namin pinapansin yan. Kasi kailangan malaman namin kung ano ang magiging panuntunan natin sa bagong itong composition ng Senado. Pwede ko ho bang i-compare ito or ano ang difference nito doon ho sa batas na nabinbin din noong 19 Congress kung hindi ho impeachment ang pag-uusapan natin, bagong batas, bagong bill na pinag-uusapan. Pwede ho bang i-compare ito doon sa impeachment? Pwede man yun kasi halimbawa yung bill sa 19 Congress ay nakabimbin doon. Pwede yung i-take up uli ng bagong Senado pero ituturing na bagong batas yan. Bagong panukalaan na as if for the first time. Parang ituturing na ngayon lamang yan inihain. Yun ang ibig sabihin na it may be, it is optional. May option ang bagong Senado na yan ay dinggin o kunin pero ituturing na bago yan. Kaya kung ituturing na bago yung impeachment case ni Sara na ipinalong 19 Congress at ituturing na bago sa 20th Congress, doon papasok yung sinasabi ni Sara na ay hindi na po pwede kasi bago yan. So, panibago yan. So, hindi mo ko pwedeng iakusahan sa loob ng isang taon ng 2 kaso. Oo. Kasi nga, hindi rin naman pwedeng gumawa ng isa pang impeachment na magagaling sa Kongreso dahil may ban tayo. May ban tayo. Pero dahil nga sa itinuturing na bago yan, so ituturing din na panibagong pagpapail yan ng impeachment case laban sa kanya. Kaya napakagandang pag-usapan yan at maganda talakayin yan sa unang bukasan pa lang ng impeachment trial na yan. So dyan malalaman natin kung sino ang kakampi o sino ang hindi kakampi ni Sara Duterte. Pero ang malinaw dito, hindi dapat talaga tumawid. Hindi ko talaga dapat tumawid kasi lahat ng dapat na pag-usapan nung 19th, hindi pwedeng itawid. Lahat patay na yun. Ika nga, umpisa niya, lahat ng nakapile na bill, i-repile yan, di ba? Ganun ho yun. Hindi pwede yung gusto mangyari nitong mga simbahang Katolika at nitong mga dilawan at pinklawan ho yan eh. Ngayon, gumawa ho ng problema ang administrasyon. Ginawan ho nila ng problema ang administrasyon. Ginawan ho nila ng problema itong si VP Sara, nitong si Marcos Jr. at nitong si Martin Tambalostos Romualdez na hindi naman sila ang magbebenepisyo. Diba? Sakit nun. Anak ng toko, 150 million kada pirma versus dito sa 125 million ng confidence. Hindi, diba? Tinanabaho nyo, walang humpay na ayuda, walang humpay na pandiligaw sa mga congressman. Kung bahala sa pondo mo sa distrito mo. Dire-diretso yan, di ba? Ganun ang ginawa nila para pumirma sila sa impeachment na yan. Ngayon ang nangyayari. Sino nagbe-benepisyo sa impeachment kung sakaling ma-impeach si BP? Hindi naman ho si Martin Romualdez. Okay lang, sige ganito, basta hindi Duterte kahit sino-sino na. Hindi ganun yun sa politika. Akala nyo ba pagka naupo yung mga dilawan na yan, hindi kayo didispatchahin ng mga yan? Didispatchahin ho yung mga na yan. Pag-uusapan ho nila yan, yung mga flood control, yung mga ayuda. Naku, kayo ho ang tutustahin. Dalawa lang naman bagay yan eh. Kami magtutusta sa inyo o mga dilawan magtutusta sa inyo. Kahit alin dito sa dalawa na to, sigurado durug kayo. Kayong mga Italianista at loyalista. Pili lang kayo. Wala naman kayong choice diyan eh.
mga dilawan at pinklawan ang dudurog sa inyo o mga Duterte supporter ang dudurog sa inyo. Kahit anong pampiliin nyo dyan sa dalawa na yun, madudurog kayo sigurado. Kasi inutil yung amo nyo. Walang ginawa sa loob ng 3 taon. At sa loob ng 6 na taon, wala ho tayong nakikitang magagawa ng mama na yan. Sa ayaw sa gusto nyo, pumili lang kayo. Kami medyo malambing kami, mga DDS supporter. Medyo kami, mapagpatawad kami. Mapagpatawad kami. Doon sa mga mga vlogger. Pero pagdating kay Marcos Jr. at kay Tambaluslos, tumabi-tabi na muna kayo. Kasi po, ang 19 Congress hanggang June 29, no? June 30, 11:59 ng tanghali, attorney. Yes, Kaya oo. ba nilang tapusin yan? Kasi ang sinasabi ho ni Senator Coco, hindi, trabaho na namin yan. Kailangan pag asikasuhin na yan, dapat tumakbo na yan. Kaya bang tapusin nyo ng isang buwan? Hindi po pwede yun, hindi lang matatapos yun. Kasi unang-unang, magkukunbin pa lamang sila sa July 25 pagkatapos nung SONA ng Pangulo. Tama. So from July 1 hanggang July 24, parang wala pa silang masyadong magagawa kasi hindi pa sila nagkukonvene as a whole. Yung Congress, yung Senado at House, magsasama-sama yan, pakikinggan yung speech ng Pangulo. So yun ang magsisimula lamang ng kanilang official function. So yun ang tinatawag na pagdating ng July 25 na yan, ay panibagong composition ng Senado ang magiging impeachment court yan sa Senate. Oo, dahil ang opening nga niyan, yung mismong SONA ng Pangulo. Yes, sa SONA ng Pangulo na 4th Monday ng July na itatapat yan sa July 25. Both Congress, attorney. Yes, so a joint session yan na didinig doon sa SONA ng ating Pangulo. Yun. Malinaw. Okay. So yan ang ating magandang abangan dyan. At yan ay mga strategy na maaaring gamitin ng panig ni Sara. Doon naman sa prosecution, ay kailangan patunayan naman nila na hindi yan nakalabag sa alituntunin nila at yan ay pwedeng itawid. So yan ay bakbakan ng abogado ng prosecution at ng abogado ng depensa sa panig ni Duterte. Parang magkakatalo maski doon sa presentasyon, ano? Yes. At wala pa muna ng presentation of evidence yan, kundi presentasyon muna ng argumento nila kung pwede o hindi pwedeng itawid sa 20th Congress. Bago pa magkalatagan ng kung ano-ano, anuin muna pala, pag-usapan muna natin kung talagang wala bang nalabag sa ating saligang batas, sa Constitution, kung sakaling ipagpatuloy yung impeachment na yan. Tayo mga kababayan, gusto natin yung may pagpatuloy. Kaso kasi ang mangyayari, kagaya ng lagi natin sinasabi dito, ang dami nating isyong mga dapat pag-usapan. Ang daming mga issue na talagang malapit sa bituka ng sambayanan na hindi na pagtutuunan ng pansin dahil dito sa buwisit na impeachment na to. Kayo, commentary ako kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo ba talagang ituloy yan, ibigay natin yung gusto ni VP Sara na bloodbath, kawawa ho ang Pilipino ngayong mga panahon na to. Ang dami hong nagugutom, lalo na yung mga kumakalat na sakit sa mga kabataan na wala nang ginawa kung hindi manood ng TikTok. Yung number 1 ho kasi yun Kumbaga yung imagination nila, pinaglalaroan ng mga video, kaya kung ano-ano pumapasok sa utak nila ngayon, kung sino-sinong nakakapartner nila, kaya grabe ho ang paglaganap ng sakit ngayon na yan. Ang grabe ho. Kaya para sa mga kabataan, huwag kayong patong ng patong ng topa. Kakasakit kayo. Hindi nyo na alam kasi 500% ang surge ng may sakit ngayon na kabataan, yung kung tawagin yung mga nakakahawang sakit sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Naku, yari kayo dyan. Sabi ko sa'yo, mag-stick to one lang kayo. Kung yun lang ka-partner mo, yun lang. Huwag kayong palipat-lipat pa yung mga hihilig nyo. That's exactly what I mean, attorney. Presentasyon ng argumento nila, kailangan magaling ka dyan. Yes, oo. Kaya nandyan maayos at saka magandang paliwanag mo para katanggap-tanggap yan sa taong bayan. Kasi siyempre, pagka hindi nagustuhan ng taong bayan, baka naman mag-aalit sa kanila ang taong bayan. Bakit masyadong politika ang pinaiiral ninyo dyan sa pinadong yan? Kaya kailangan maging maging maayos ang kanilang presentation dyan. Nakita mo naman nangyari noong sa panahon ng ERAP trial, di ba? Naggalit ang taong bayan dahil sa may nakitang ebidensya na hindi binuksan. Ayun, nagalit ang taong bayan. Dito rin,
ano ang mangyayari dun sa mga ebidensyang yan. Malakas ba ang kanyang ebidensya para maging sanhi ng taong bayan para sila ay magalit sa mga impeachment court na ito? O tama lamang ang sa paningin ng taong bayan ang kanilang ginagawa? Oo, ang mahirap doon, attorney, yung presentasyon mo ng argumento mo, puno pa ng butas. Yes, oo. Ano ba, halimbawa may sinabi, siyempre may counter naman yung kabila.